Nang mapatingin si Bong sa rear view mirror ng kanyang sasakyan, muntik na siyang panawan ng ulirat. Sa salamin, sumambulat sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Basag-basag ang bungo, halos hindi na makilala ang anyo at naliligo sa sariwang dugo. Mahigit 2 dekada ng kontratista si Bong, isang lisensyadong inhinyero na kilala hindi lamang sa industriya kundi sa tindi ng koneksyon sa mga may kapangyarihan. Dahil sa malalim niyang ugnayan sa mga politiko, bihira siyang mawala ng proyekto. Sa katunayan, kadalasan ay siya pa ang unang nilalapitan ng mga ito kapag nakakuha na ng budget. Pinakagusto niya ang mga proyekto sa pagsesemento ng kalsada. Madaling bawasan ang kapal, madaling palitan ng halo, at madaling gamitan ng mga pinagbabawal na teknik. Sunod dito ang mga flood control project sapagkat kapag hindi malakas ang ulan, walang mapapansin na anomalya. Hindi mabubuko na minsan ay napupunta ang budget sa mga ghost projects. Gayunman, linggo-linggo siyang nagsisimba. Taimtim siyang nagpapasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap. Para bang malinis ang pinanggalingan ng lahat ng iyon. Sa loob ng 20 taon, marami siyang naipundar, mga bahay sa iba't ibang lugar, salaping nakatago sa iba't ibang pangalan at iba't ibang bangko, at mga sasakyang bihirang makita sa lansangan ng Pilipinas. Sa mata ng marami, si Bong ang larawan ng tagumpay. Isang araw, personal niyang sinilip ang isa sa kanyang mga proyekto. Isang tulay na magdurugtong sa 2 barangay. Mahigit 2 taon na itong ginagawa, ngunit ni bakas ng pagkatapos ay hindi pa rin makita. Puro palusot, puro pagkaantala tulad ng karamihan sa kanyang mga proyekto. Habang nakatayo sa gilid ng konstruksyon, tinawag niya ang foreman. "Foreman, tipirin niyo ang lahat ng pwedeng tipirin. Kailangan matapos to sa loob ng 2 buwan." Malamig niyang wika. Nag-alinlangan ang lalaki. Engineer, imposible ho yan. Kulang na kulang po tayo sa tao. Tumalim ang tingin ni Bong. Lumapit siya ng bahagya. "Gawan mo ng paraan. Walang hindi kaya." Saglit siyang huminto bago idugtong. "Nasisilip na ako sa itaas. Pag hindi natin to nagawa ng paraan, pare-pareho tayong babagsak sa kulungan." Wala nang nasabi ang foreman, umiling na lamang siya. Isang gabi, pauwi si Bong habang binabaybay niya ang isang highway. Bigla siyang napahinto dahil bumigat ang trapiko. May aksidenteng naganap, isang motorsiklo ang tumilapon sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, hindi napansin ng rider ang isang malalim na lubak sa daan. Tumilapon ang motorsiklo at ang rider ay natusok sa mga nakausling bakal na nakatiwangwang sa gilid ng kalsadang hindi matapos-tapos. Bago pa man dumating ang mga rescuer, binawian na siya ng buhay. Nang tuluyan ng makalagpas ang sasakyan ni Bong sa pinangyarihan ng insidente, napatingin siya sa direksyon nito. Nang masilayan niya ang sinapit ng rider na nakahandusay ang katawan at walang buhay, may bahagyang kirot na animoy kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na bihirang maramdaman ng isang katulad niyang tiwali, at yun ay ang konsensya. Ngunit hindi iyon ang unang buhay na nawala dahil sa mga proyektong minadali at tinipid niya. 5 taon na ang nakakalipas, may tinayo siyang tulay sa isang bayan na bigla na lamang gumuho. Isang tricycle lang nahulog kasama ang sakay nitong mag-anak. Walang nakaligtas, sinawimpalad ang pobreng pamilya. At tulad ng maraming nauna, tinabunan ng pera at koneksyon ng trahedya. Nilamon ng katahimikan ang sigaw ng hustisya. Ni minsan, hindi man lang nasangkot ang pangalan ni Bong. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng krimeng iyon. Matapos niyang masaksihan ang aksidente, tila biglang lumamig ang loob ng kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay mas lalong lumakas ang bugso ng hangin mula sa aircon. Hininaan niya ito, ngunit walang pagbabago, na natiling malamig, nanunuot hanggang buto. Maya-maya, nang madako ang kanyang tingin sa rearview mirror, bigla niyang naapakan ang preno sa matinding gulat. May nahagip ang kanyang paningin, isang figurang nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Mabilis niyang nilingon ito, ngunit walang tao, walang anino, walang bakas ng anumang presensya. Payapa naman siyang nakauwi sa kanyang mansyon, isang tahanang itinayo mula sa panloloko at korupsyon. Ngunit kahit tahimik ang paligid, hindi matahimik ang kanyang isipan. Kinabukasan, nang pupunta na siya sa isa na namang proyektong mahigit 2 taon nang nakabinbin, binuksan niya ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan upang ilagay ang mga papeles na hawak niya.
Ngunit bigla siyang nagulat at nabitawan ng kanyang hawak. May nakita kasi siyang natuyong dugo sa upuan. Nanlambot ang kanyang tuhod at sa takot, hindi na niya ginamit ang sasakyang yun. Dali-dali siyang nagtungo sa garahe at pumili ng ibang kotse. Pilit iniiwasan ang anumang tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan. Noong araw ding iyon, ipinatawag siya ng isang politiko sa pagmamay-ari nitong resort sa Lopez, Quezon. Habang papalapit siya sa lugar, muli siyang inabot ng matinding trapiko. Isang proyekto na siya rin ang may gawa. Flyover na ilang taon nang hindi matapos-tapos. Sa katunayan, kinakain na ng kalawang ang mga bakal na nakatenga sa gitna ng highway. Ang mga bahay sa paligid ay balot na ng alikabok, tila nilamon na ng kapabayaan. Napailing na lamang si Bong, isang tahimik na pagkilala sa sarili niyang kagagawan. Pagdating sa resort, sinalubong siya ng masamang tingin ng politiko. Lagyan mo ng mga tao ang mga proyektong hawak mo na ako ang proponent. Nasisilip na tayo ng COA. Ayokong madamay. Galit na sabi nito. Opo sir, tatawagan ko agad ang mga subcon. Marahang sagot ni Bong. Hindi roon natapos ang usapan. Muli nilang tinalakay kung paano nila ikukubli ang kanilang mga kalokohan sa taong bayan sa pamamagitan ng pamimigay ng ayuda. Gabi na nang makaalis si Bong matapos ang isa pang pulong kasama ang ibang kasosyo. Habang pauwi na siya, may biglang tumawid sa kalsada. Napaapak siya ng matindi sa preno. Hindi siya maaaring magkamali, may nabangga siya na kung ano. Nang bumaba ng sasakyan, wala siyang nakita. Wala sa kalsada, wala sa gilid, wala sa ilalim ng kotse. Wala ni anino ng katawan. Sa matinding takot, agad siyang sumakay at pinaharurot ang kotse. Habang nasa biyahe, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Kasabay nito ang isang napakasangsang na amoy ng nabubulok na laman. Binuksan niya ang bintana upang mawala ang baho. Nang maglaho ang amoy, muli niyang isinara ang bintana. Ngunit nanatili ang pakiramdam. Isang kilabot na gumagapang sa kanyang batok. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, paalis na siya ng bahay nang mapansin niya ang bangga sa bumper ng sasakyan. Ibig sabihin, hindi siya namalikmata. Totoong may nabangga siya. Ngunit dahil madilim ang bahaging iyon ng highway, ipinagkibit balikat na lamang niya ang lahat gaya ng matagal na niyang ginagawa sa mga bagay na ayaw niyang harapin. Papunta siya sa proyektong tinukoy ng politikong kausap niya. Isang tulay na halos 3 taon nang pasulput-sulput ang paggawa, depende kung kailan siya sinisingil ng kanyang konsensya. Minabuti muna ni Bong na dumaan sa kasino bago magtungo sa site, umaasang mabawasan ang bigat ng gumugulo sa kanyang isipan. Doon niya karaniwang pinapasok ang perang galing sa kaba ng bayan. Kaunti lamang ang pinanglalaro niya. Ang karamihan ay pinapadaan niya sa cage upang makash out makalipas ang ilang oras. Sa ganong paraan niya nililinis ang perang marumi. Gabi na nang makarating siya sa site. Iilan na lamang ang natitirang manggagawa sa tulay. Tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng malamlam na ilaw. Matapos ang maikling kunwaring pag-iinspeksyon ay dumiretso siya sa bandang dulo ng tulay upang manigarilyo at lumanghap ng sariwang hangin. Nag-iisip siya ng paraan kung papaano pagtakpan ang mga kabulastugan, kung paano mailulusot ang mga sablay bago pa man sila masilip ng audit. Alam niyang sa dami ng kanyang kinulimbat, isang pagkakamali lamang ang pagitan niya at ng rehas ng kulungan. Tumayo siya sa gilid ng tulay. Wala pa itong harang dahil matagal na niya itong pinagpaliban. Hinihintay ang susunod na budget. Tiyak naman na siya pa rin ang kukuning kontraktor ng proponent. Ngunit walang ano-ano'y nakalanghap siya ng masamang amoy. Kasabay nito ay ang paghampas ng malamig at kakaibang hangin. Nanindig ang kanyang balahibo. At bago pa man siya makalingon, mula sa likuran, may aninong sumulpot. Walang babala, walang salita. Isang malakas na tulak ang kanyang nadama. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog sa bangin sa ilalim ng tulay. Napasigaw siya ng malakas, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa dilim at narinig ng mga manggagawa. Nang marating nila ang pinangyarihan, wala na roon ang inhinyero. Gamit ang floodlight, tinanglawan nila ang ilalim ng bangin. Doon nila nakita ang katawan ni Bong, duguan at wala ng buhay. Kinabukasan, naging laman ng balita ang insidente. Sa pagsisiyasat, unti-unting lumantad ang kabulukan ng kontraktor. Natuklasan ng mga investigador na matagal na sanang tapos ang proyekto.
At kung natapos lamang ito sa tamang oras at ginawa ng maayos ay hindi siya nahulog. At higit sa lahat, hindi na sana maraming buhay ang nasayang noon pa man. Isa-isang natukoy ang kanyang mga kasabwat. Isa-isa rin silang kinasuhan at nakulong. Ngunit ang tanong, sino kaya ang tumulak kay Bong sa kamatayan? Multo nga ba ng kanyang mga biktima o isa sa mga kasabwat niya na gusto na siyang patahimikin? Pero hindi na siguro importante yon, kasi alinman sa dalawa, pareho namang nangangamoy bulok.